Bagsak ang isang customer. Bakit? Baka masyado nang nakainom sa newborn. Or whatever the reason is, ang mga tao sa paligid ay nag-aalala at isang bata ay umiiyak, naguguluhan sa nangyayari. Ano ang gagawin mo? Okay? So may bumagsak na tao, may batang umiiyak. Okay? Ano ang gagawin mo? Ay, yan. This, syempre, this. Okay, yung nakangiti talaga. Okay, next. That, syempre, kapag may emergency, no, magpo-post ka muna. No, mahirap. Alam mo, ang problema ngayon, kapag ka may sunog, nila-live muna. Tapos sasabihin, tumawag po kayo ng bumbero. Tapos nila-live, no? Nag-load pa para mag-live. No? So, wala na. No? Sana tumawag ka muna. Okay, again, that. How about this one? That naman. Okay, bakit that? Huwag naman na tayo mag-chismisan along the duty natin. Diba? Minsan may nakikita ako, no? Nakailang punas na siya sa iisang salamin. Bakit? Kasi nagchichismis sila. Alam mo yung security sa ang kulit-kulit. Kung ano-ano. Alam mo yung kapitbahay namin. Tapos nagmamap. Isa lang yung area na namap. Bakit? Kasi yun lang ang usapan nila. Katulad niyan. No, nakaganyan lang siya. Tapos, talaga? Alam mo, may inatakan ako. Ganon, lagi ang usapan. Okay? That naman tayo. Next, this or that? Yes. Siyempre naman, this. Diba? Chill na chill naman tayo sa that. Eto, this or that? Yes. Sabi ng iba, that. Kasi sabi mo, sir, dapat may pangarap. Nangangarap kami. Siyempre, this. Okay? Lastly, no, as we finalize, complete yung O natin, yung puso natin, operational improvement, as I always remind people. Okay? Number 1, itanong nyo sa mga area nyo, ano ba yung gumagana sa hindi gumagana? Okay? Both physical, equipment, and mental. Ano yung or mga proseso? Okay? Itanong nyo, lang mga equipment nyo, gumagana ba talaga yan or it doesn't? In terms of process, what processes still work and don't work anymore? Okay? What is right and what is wrong? Kung ano yung tama at mali, dapat alam natin yung sagot doon. Right? And, ito ho. Okay? Nagbi-briefing naman kayo lahat before your duty? Lahat nagbi-briefing? Okay? Meron ho akong challenge, no, sa mall operations. I told them that more than just your simple safety briefing. Okay? Tinatanong nyo, tapos yung mga other notices na meron, you also challenge your staff. In what sense? You ask them kung alam nila kung ano-ano yung mga tenants natin or mga brands under the mall. Why? Kasi, ano bang usual na tinatanong ng mga customers? Saan yung CR? Saan tong shop na to? Saan to? Normal ho. Keep your safety and security briefing as is. Pero magdagdag tayo ng anything na that will help the customer immediately. In what sense? Ano ba yung usual na tinatanong? Okay, i-challenge nyo during the briefing. Okay, nasaan ang pinakabago nating restaurant or realty shop? Ang pangalan, Chaji. Tatanungin. Dapat alam nyo kung saan sasagot. Nasaan ang Foot Locker sa Uptown? Saan sa second floor? Kulang yon. Second floor po, katabi ng CR. Okay, sige, pwede na din. Okay? Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, batiin mo yung katabi mo, good morning! Good morning! Ayan. Ngitian mo yung katabi mo, sa harap, sa likod, sabihin mo, good morning! Ayan, good morning! Good morning! Mabuhay! Good morning! Mabuhay! Yan, dapat good morning, mabuhay. Dapat masaya kayo pag sinabi, mabuhay nga eh. Diba? Hindi naman mamatay. Diba? Mabuhay. Dapat masaya. Ngumiti. Sabihan nyo, good morning ang bawat isa sa inyo. Ayan. So, okay, gising na kayo.
Okay, we're almost done. Sige, maupo tayo. Before, nakaban ba ng maayos yan o ponytail? Baka ho sumabit yan sa mga equipment nyo. Next, nandyan ba yung mga issued IDs nyo? Kung walang issued ID, kung hindi na issued ID, at least yung mga nameplates nyo. Visible ba? At least ito may ID. May mga ID yung iba. Okay. Meron ba? Nameplates. Si Uptown, alam ko meron kayong nameplates lagi. Tama? Dapat visible yung nameplates na yan. Okay? Clear? No jewelry. Okay? Kung pwede nyong iiwan yung jewelry muna para hindi siya malaglag, sumabit sa kahit anumang equipment nyo, then much better. Pakitaas ho ang kamay at ipakita sa tabi kung malinis at maikli ang kuko. Pakita nyo. Naku, may naiwan pa kahapon. Sir, may chicharon pa pong naiwan dito. Baon ko na to today. Malinis? Malinis sa inyo? Maikli at malinis? Okay, good. And of course, your black shoes. Okay? Make sure yung black shoes nyo hindi na madulas. Masyado. Nakikita ko minsan, parang nagsiskating na kayo sa loob ng kung saang area natin dahil madulas na. Okay? Good. Thank you. Palakpakan naman natin ang housekeeping natin. Ang ating mga concierge and parking. Tayo naman tayo lahat. Yan. Concierge and parking. Tayo. Yan. Okay. Tayo within standard. Number 1, proper haircut. Bun hair or ponytail. Minimal jewelry. Minimal jewelry. Tandaan nyo pag nag-apologize tayo, if it's not our fault, we apologize only for the inconvenience. Clear? Pag hindi ho tayo ang may kasalanan, for example, traffic talaga. Huwag kayo, sorry po hindi ka naman ikaw yung cause ng traffic Sabihin nyo, pasensya na ho kayo sa inconvenience, sa abala ho. Pasensya na ho kayo sa abala. Ginagawan ho namin ng paraan. Okay? Next, respond by offering a solution. For example, kung may ibang exit, kita nyo naman na medyo magulo na tong exit dito. May exit pa po tayo doon na lang ho para makalabas na ho kayo kaagad. Or kung talagang magulo, mag-park ka na lang ulit tapos shopping ka na lang ulit. Next, thank the guest for their feedback. Yan. Ito pala. At ito ho ang pinaka-importante sa lahat. Lahat ho ngayon ng frontliners required na hong gawin ito. Mabuhay. Simple lang yan. Ilalagay mo lang yung kamay mo sa puso mo at sasabihin mong mabuhay. Hindi nyo kailangang magbow. Mabuhay. Ganun lang. Mabuhay. Tayo tayong lahat. Tayo tayong lahat. Gusto kong i-practice nyo lahat ito. Dati kasi, kanya-kanyang gawa yan. Yung ibang mabuhay, nagbabaw. Yung iba, mabuhay lang. Yung iba, walang kamay. Ito na ho ang standard. Ilalagay lang ang kamay, kanang kamay sa puso. At tayo po sabay-sabay kumanta ng pambansang hindi naman. Sasabihin nyo lang, mabuhay. Nang nakangiti naman. O, sabihin mo sa katabi mo, mabuhay. Sabihin mo sa katabi mo, mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Hindi naman. Sabihin mo, mabuhay. Ngitian mo, pati mga tao sa likod. Lahat ng makikita mo, sabihin mo, mabuhay. Dapat ganyan yung ngiti, Hindi ko na-explain lahat. Masyadong mahaba itong training na to. Technically, 1 linggo ho dapat itong training na to. But, I will give you a quick understanding on what the Filipino brand of service excellence is. Una, meron hong Filipino values na pinopromote. It's called the 7 M's. And tinuturo po dito ang 2 technique, which is yung guest technique and yung heart method. Ano po ba yan? Simulan muna natin sa 7 M's of the Filipino values. Ang mga Pilipino daw po, lalo na ang mga frontliners, kayo daw po ay dapat maka-Diyos. Hindi ho maka-Diyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Kulang pa yun.
Sabi ng Department of Tourism, our service has to be maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa, masayahin, may bayanihan, at may pag-asa. Naniniwala ba kayo lahat sa values na to? Naniniwala ba kayong sino ditong maka-Diyos? Yan. Sino ditong makatao dapat? Naniniwalang dapat makatao tayo? Iilan lang, nako. Sino dito ang naniniwala na importante ho ang kalikasan natin? Lalo na ho ngayon. Ang pandemya na pagdaanan natin ngayon, puro naman lindol. At mas matinding baha. Hindi lang ho dahil sa flood control. Kung hindi, lumalala na talaga ang mga iba't ibang bagyong pinagdadaanan natin. Palakas na ho ng palakas. Do you agree? Ang Cebu, bigla na lang binaha. Okay, last stop of the day. Hype Adhesive and Dextine. Hey, how's it going? Good afternoon, sir. Yeah, I got this small list of items here. I need some pipe adhesive and some Dextine. Okay, so you want to check your deck and do some plumbing. The plumbing materials are in aisle 4. Let me take you there. Great. Tell me about your deck. Well, I just bought this house, and the deck was there existing. So it's flaking. I just need to spruce it up. Okay, well, we have products for that in the paint and stain department. I'll take you there after we resolve your plumbing needs. Great. Hi, Bob. This customer is looking for some piping. Help him? Sure. Okay. Thank you, Evelyn. Oh, you're welcome. So, what are we doing today? Well, I'm running some pipe under my sink, and I need some adhesive to make it stick together. Sure. Adhesive, we're looking for is right over here, and the size that you're looking for is not there. Then you excuse me for a second. I'll open up another. Okay. Thank you. So, what else is on your list today? Yeah, I need to get some deck stain, but I saw that area when I came in. But thanks for your help. Appreciate it. Thank you very much. Hi, Bob. Find everything you needed in plumbing? Yeah, you did. It was great. You said before that you were working on a previously painted deck. Is that right? Yes. And how old would you say that deck is? You know, I don't know for certain. A lot of the boards are cracking and broken, but for now I just need to spruce it up, stain it. Okay, well, while you were with Bob, I went over and I found a couple different types of stain. Oh, wow. That's good. Great. Thanks. So this one is a oil-based product. It's a solid color stain, and we best use on a previously stained deck. Okay, good. Perfect. Okay, so you're going to take that one. Do you have brushes, rollers, and paint trays at home, or will you be needing them? Yeah, I might as well grab some while I'm here. Where is that? Let's go over here, and I'll show you what we have. I'll explain the difference. And one of these. I think that's all you need today. I look forward to seeing you next time that you're in. Hey, thanks for your help. You're welcome. See you later, Emily. Bye. Thank you so much. This is Julie. I'll make your call. You bet. I'll put you right through. Hang on. Hey there, how you doing today? I'm great, thank you. Did you find everything you were looking for today? Sure did. Fantastic. Staff was super helpful, actually. That is great to hear. Will you be paying with cash or debit today? I'll be paying with debit. Actually, I need to get some of that hand sanitizer that was in the flyer. Can you watch this stuff and maybe I'll just run back there and grab it? Featured hand sanitizer? I'll have someone bring right up for you. Great. Thank you. Hi, Tim. Do you know the hand sanitizer we had in the ad? Do you mind just running some up to the cash of the customer that's after some? Perfect, thanks. Happy to bring it up. It'll be here before we're done checking you out. Great, thank you. You're welcome. There you go. Thank you so much for choosing Slang today. Hey, thank you. I look forward to seeing you next time you're in. Oh, thanks. I look forward to seeing you. You too. Take care. Yeah, you too. All right. Kailangan ganyan talaga ang Got everything checked off.
You know what? I gotta tell somebody about this. This place is great. Pipe adhesive, you know where that is? I can't really help you out with that, but I'm sure you can find somebody down in aisle 4 to help you. Excuse me. You know where I can find pipe adhesive? Yeah, just over there on the shelf. Oh, okay. So it's just. Hey, can you, hey guys, hello? Hey, I need to restain my deck. I was wondering if you could help me. Sure, I hear that stuff over there is pretty good. Okay, well, I haven't done this before. So is there anything you can recommend? Have you used a paintbrush before? Yeah, of course. Well, then that's all you need to know. Sa cellphone ko. Oh, brushes. I forgot brushes. Hey, excuse me. Excuse me. Are your brushes in the paint department, or are they... Hello? Or is it okay if I just use a brush from home at Holbrook? You're doing a deck? Yeah, I'm doing a deck. Yeah, you should. Okay. You know what? Just forget it. Just forget it. Nasar na siya. Ridiculous. Oh. You know what? I gotta tell somebody about this. This place is a joke. Here that tells us fight or flight. Okay? It gives us our reaction to sudden mga situations. Right? Yung amygdala na yon, yung nagbibigay sa atin ng rational thinking. Ibig sabihin, siya yung magsasabi sa atin kung tama o mali yung gagawin natin. Okay? Meron tayong tinatawag na, sa customer service, tinuturo namin to, meron tayong tinatawag na amygdala hijack. Ibig sabihin, pag meron hong sudden rush of emotions, nawawala ho yung tamang pag-iisip, meaning yung rational thinking. Kung tama o mali yung ginagawa, nagkakaroon noon. Okay? Physically, mafe-feel mo yan. In what sense? Di ba pag nagagalit ka, kunyari lang, nagtumatawid ka, may biglang muntik sumagasa sa'yo. Or, magdadrive ka ng motor mo o nasasakyan mo, may biglang sumingit sa'yo. Or, merong nagalit sa'yo, nagmura sa'yo out of nowhere. Nararamdaman nyo physically, di ba? There is blood rushing. Nafe-feel nyo yun? Yung parang biglang umiinit. Kaya may tatawag na high blood. There is blood rushing. Pag nangyari yun, yung amygdala natin, nawawala ho ng function. Okay? Hindi ho nag-iisip ng maayos yung amygdala. So, hindi ho alam ng amygdala na yon kung anong gagawin niya. Lalaban ba ako o aalis? Okay? Kaya ho, nangyayari, pag na-hijack yan at hinayaan mo na ma-hijack ang amygdala mo, nangyayari lahat ng mga nagpa-viral na nangyayari. Okay? Yung mga nakikita nyong road rage. Tama? Nagkagit-gitan lang, hahabulin, binaril na. Tama? Nakita mo lang, nagkagit-gitan lang, sinagasaan na. Tama? Nangyayari yon kasi nawawalan sila ng hinahayaan nilang i-control, mawalan ng control yung amygdala nila. Simple lang yon para mawala yon. Okay? Simple lang para mawala siya. Ang kailangan nyo lang ho para makontrol nyo ulit yung amygdala nyo ay 1 segundo lang. Control. 1 segundo lang. Ibig sabihin, kunyari, may customer na biglang sumigaw sa inyo, nagalit sa inyo. Siyempre, ang tendency mo, tao lang, gusto mo ring magalit. Tama? First things first. Dapat kayo mismo, kinokontrol nyo yung sarili nyo. Correct? Simple lang, 1 segundo. So, ano ibig sabihin ng 1 segundo na yon? Hihinga ka lang. Isang inhale, hold, exhale. Ang gawin nyo, inhale, 1. Exhale. Ganun kasimple. Tapos, mag-iisip ka na ulit ng rational, ng matino at matiwasay.
Ilagay naman natin, pangalawa, ilagay natin siya sa pananaw ng customer. Ang customer na nagagalit, ganun din ang nangyayari. Okay? So ano ibig sabihin noon? Huwag niyo hong sabayan. Are the representation of the company. Kung malungkot ka, ibig sabihin ang lungkot ng Mega World. Kung galit ka, edi mukhang galit-galit ang Mega World. Tama? That is the image that you have to remember that you are representing. You are representing the company. Yung agency, di ba, pagka merong mga anything, no, whatever concern, anong maaalala nila, tinatanong nila, sinasabi nila, security ng taga Mega World, parking team ng taga Mega World, concierge ng taga Mega World, hindi naman ng specific agency nyo, correct? Naalala nyo yung naging issue nung nakaraan, no? I think a couple of years ago, yung sa SM Mega Mall, may security, no, na pinapaalis niya yung bata daw ko, no? Kinasahan niya. Naalala niyo yung viral video na yun. Ano ang sinabi ng mga tao ng SM? 'Di ba? Ng SM. Sabi niya, security ng SM. Hindi naman sinabing kung anong agency nila eh. Why? Because you represent the company. Kayo ho ang representation ng company. Kaya nga tinuturo sa security natin. Kaya tinuturo sa inyo ang maximum tolerance. That is how you represent the company. Correct? Aminin na natin, marami talagang buwisit na customer. Do you agree? Naniniwala ba kayo doon? Dami buwisit na customer minsan eh. Yung mga mahilig lang mang trip. Tama? Kung masakit magsalita, kung ano-anong trip sa buhay. But at the end of the day, alam niyo yung salita na yun, dadaan lang naman yun. Pagkatapos nun, wala na yun eh. Makikita mo ba yung customer? Baka. Pero in a different time, in a different day, most probably at that day, nakalimutan mo na yun. Correct? I'm not saying na hayaan lang nating i-disrespect tayo. No. If you are on the right, kung alam yung tama kayo at suportado kayo, paglaban nyo. But, at the end of the day, hindi lang upang security yan, pero sa lahat ho yan. Maximum tolerance. As much as you can, habaan nyo pa yung patience natin. Correct? Huwag nyo hayaang yung mga simpleng ganung bagay ang sisira sa career nyo at sa pangarap nyo. Correct? Do you agree? You know, now that we are in this role, no, I had the whole learning and development of Mega World. And I've already, dati, mainitin ulo ko sa kalsada nung bata ko. No? Siyempre, nakakainis naman talaga eh. Kaya lang, minsan, alam mo, sabi ko, is it worth it? Worth it ba na bababa ako, magre-reklamo ko, magagalit ako, tapos Nasarapan nila eh. ayaw na niya, hindi na niya kaya. Masyado siya na-overwhelm. Ikaw, sir, ano naramdaman mo sa video? Parang yung luha na paangat mo ng kaunti, bumalik. Di ba, ano na-feel mo sa video? Dati mo sila, nakakahawak. Kasi, hindi kasi na... Di ba, sabi ko sa inyo, nagpigil lang.
Guard din. Yung sa ginagawa sa kanya, sir, hindi alam ng mayari na hindi, yung piso niya pala is binabati niya paggabi. Iba pala yung pananaw, no? Nung may-ari dito tayo sa may likod, kala nyo, takas kayo sa likod. Dito tayo ngayon sa likod. Ikaw, naluluha ka. Mamaya, babalikan ko. Ha? Okay, dito tayo sa likod. Sabay, lahat ng mga tatanungin ko, biglang napatingin sa taas. Oh. Kanya-kanya kayong iwas, ha? Ikaw, sir, S. Rafael, ano na-feel mo? Ano po sir? Hindi niya iniisip na binabantayan niya yung yung pwesto niya po. Nasa mabuti pala. Ang Pinatay siya, kasi nanakawan sana yung matanda. Niligtas niya yun. Pinatay yung kulote.
ayaw mag-play. No, kaya alam nyo, personally, I take purpose, no, and life very seriously, and I'm very grateful for life, no. When I was younger, syempre alam niyo naman pag teenager medyo maloko, di ba? Tama? Uy, babait naman niyo lahat. Grabe, ako lang pala, no? Ako lang pala yung masakit ang ulo, masakit lang pala ulo magulang ko, ako lang. Alam niyo, when I was younger, I experienced a very heavy situation in life, no. I was involved in a car accident, a major car accident. Okay? And two of my friends perished. No, two of my friends died right in front of me. No, I tried to save them. I tried to, alam niyo na, sinubukan kong salbahin sila, gawa ng paraan, no, tumawag ng pulis, tumawag ng emergency. And you know, kaya very personal sa akin ang emergency preparedness kasi 4 na oras ho, no, bago nasalba yung mga kaibigan ko, no, kasi nag-flip yung sasakyan, tumama sa poste, nag-fold yung sasakyan. Isipin niyo kung ma-fold yun nang nasa loob, no, yung dalawang kasama ko. Nangyari ho yun ng hating gabi. Okay? Isipin niyo, 4 hours, the moment na bumungad ang araw, pwede pa yung umupo dito. Dito na lang. Nakatayo. Parang sasaludo ba? Na national anthem ba tayo? Pwede mo kayo upo dito. Meron pa upuan. Ito, 4 to. Saktong-sakto. Okay? Babalik na ako sa kwento. Alam nyo, pagbungad ng araw, I realized, no, that I already lost a friend. No? I thought the other one hindi magsusurvive. Kasi sabi ko, talagang I don't know if I can only show the photo, I still keep the photo of the accident. Okay, pero ano yan, it's a reminder, no, of how valuable life is. Imagine niyo, morning, ito hanggang dito, pinagdaanan ko yun from midnight hanggang 5 a.m. Pag uwi ko sa bahay, umiiyak ako sa magulang ko kasi kahit na syempre magagalit yung magulang mo, wala na silang magagawa dahil umiiyak ako eh. No? Pagbungad ng araw ng 6:00, doon ko inisip, isipin mo, no, ganong oras lang, wala nang buhay yung isa. Hindi ko pa alam yung sitwasyon nung isa. No? Thankfully, one survived. No, one survived. And syempre, maliban pa doon, no, ang isa sa mabigat doon is yung the parent nung yung magulang nung namatay, syempre sinisisi kami. No, kasi nga magkasama daw kami. Dapat yun ang mga rason nyo. Alam ko minsan yung mga asawa nyo, yun yung rason kung bakit ka nagagalit. Pero dapat inspirasyon yung buong pamilya mo. Tama? Sa kanila, umaasa sila sa inyo. Kaya dapat, bawat pasok mo, iniisip mo, dapat nga simula pa lang pagkagising mo, dapat masaya ka na may buhay ka pa. Tama? Pagpasok mo, uy, masaya ako. Bakit? Nagising pa ako eh. Yung iba ho, hindi na ho nagigising. Tama? Hindi na makapagtrabaho. Correct? Kaya alalahanin nyo, una, dapat may puso kayo sa trabaho. Mahalin nyo yung trabaho nyo. Kahit saan pa nagsimula yan. Kahit ano pang ginagawa natin, mahalin natin yan. Diyan ho nagsisimula lahat ng bagay. Pangalawa, mahalin natin yung trabaho natin para sa rason. Kung hindi, ano yung rason? Pamilya natin. At I'm sure, dun sa mga wala pang pamilya, ito ho ang pangatlo. Pangarap. May mga pangarap pa naman kayo sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, mukha pa naman may pangarap sa buhay, di ba? Hindi pa naman siya mukhang lugi. Okay? Di pa naman? Parang luging-lugi na kayo ah. Mukha pa namang may pangarap sa buhay ang katabi mo. Alam nyo, ang pangarap, hindi ho yan tumitigil. Tama? Hindi porke sabihin nyo, ito dati yung pangarap ko, hindi ko naabot, okay na, hindi ko naaabutin. Eh di palitan mo yung pangarap mo, yung isang bagay na kaya mong abutin. Tama? Simplihan natin. Sino dito ang may pangarap na mabayaran na lang mga motor nyo? Nang buong buo.
Sino dito ang pangarap? Simpleng pangarap. Yung mapa-full tank ko lang. Bakit? Simpleng pangarap. Sino dito yung pangarap kong mabili yung gustong gusto ko? Tama? Sino dito yung pangarap kong makapagtapos yung mga anak ko o mga kapatid ko? Si Jason. Sino si Jason? May binanggit na Jason. Jason, mamaya tatawagin ka namin. Sino dito ang may pangarap na magkaroon ng kahit isang maliit lang na negosyo? Online pa yan, tindahan, whatever. Huwag lang pautangan. Bossan nyo na yung pautangan na negosyo. Masakit ho sa ulo yan. No? Lalo na sa Pilipinas, mahirap pong magpautang ng negosyo. Tama? Sino dito gusto magkaroon ng sarili niyong negosyo? Kahit maliit lang. Yan. Sino dito ang gustong magkaroon ng sariling lupa at bahay? Dito man yan o sa probinsya pa man. Yung tipong hindi ka na mapapaalis, no? Sayo yung lupa na yon, tama? Hanggat may buhay natin, babati na yung simpleng bati na yon, alam niyo ho, iba ho ang impact ng bati na yon. Tama? Now, pag pinag-usapan ho natin ang puso, unang-una, dapat may puso po tayo para sa pangkabuhayan natin. This specific job that we have, yung ginagawa nyo po, yan ho ang nagdadala ng pangkabuhayan natin. Tama ba? Siyempre, ang priority natin first is yung survival natin. Okay? Kung hindi ho natin bibigyan ng importansya ang trabaho natin, pwedeng mawala yung pangkabuhayan natin. Kaya mahalin natin ang ginagawa natin. Do you agree? Yun muna. No, simula muna. Mahalin muna natin yung trabaho natin. Hindi ho madali ang trabaho natin, pero alam nyo, every time that I see what you are doing, I always have high respects in every single job that you do or whatever people does. Okay? Pangalawa, sino dito ang may pamilya na? Maraming pamilya. Ay, basta isang pamilya lang naman, no? Kina-clarify ko lang. Sino dito ang may mga anak? Sino dito may mga anak? Yan. Sino dito may mga asawa? Depende po, sir. Sino dito ang kasama mga magulang? Mga kapatid? Yan. Sino dito talaga single life lang po ako? Masaya ho ito. Okay lang yan. Alam nyo, dapat meron tayong rason kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Okay? Ang hirap magtrabaho yung araw-araw na pumapasok ka nang walang rason. Kung ang rason nyo ho, magbayad lang ho ng kautangan, naku, mahirap yun. No? Mahirap ho kung i-ano lang natin, no? Ipapasok natin at ibibingo natin. Kailangan ho kasi paldong-paldo ho ako. Nako, alam na ho namin yan. No? Kung yun lang po ang rason natin na pang araw-araw, yung kinikita ko, ipapasok ko lang at ibabayad sa kung ano-ano, na wala namang karason-rason, ang bigat hong magtrabaho nun. Bakit? Yun ho yung mga tendency na kapag hindi pumasok ang pera, nagkakaroon ng problema. Tama? Naku, lumalaki ang utang. Lalapit sa tropa, bayaran na lang kita sa sunod cut-off. Tapos, lalapit sa mga iba. ATM ko na lang muna. Alam na namin yan. Mahirap po kasing magtrabaho ng walang mas malalim na rason. Kung pang sarili lang ang rason, mabigat hong magtrabaho. Tama? Dapat meron kayong inspirasyon. At kung may pamilya na kayo, lalo na yung